Ang bidyong ito ay inisponsoran ni Raycon. Sa loob ng 100 taon, walang kalapit bansa ang umatake sa Russia, pero sinakop nito ang 19 na kapitbahay. Kaya walang dahilan para maniwala na magbabago ng direksyon si Putin ngayon. Binaliktad lang ni Zelensky ang sitwasyon kay Vladimir Putin. Inilantad ang pinakamalalim na kasinungalingan ng Kremlin sa pandaigdigang entablado. Matagal nang ginagamit ni Putin ang mapanlinlang na dahilan para hadlangan ang negosasyon sa kapayapaan. Hindi kami tatanggap ng anumang kasunduan sa kapayapaan. Hanggat si Zelensky ang namumuno, yan ang paulit-ulit niyang sinasabi. Ipinahayag niya na si Zelensky ay isang hindi lehitimong pinuno na tapos na ang termino. Ginagamit niya ang kasinungalingan para patagalin ang negosasyon at maghanap ng dahilan para sirain ang kasunduan na pipirmahan niya. Ngayon, tinawag na ni Zelensky ang palabas ni Putin. Sinabi niya na handa siyang magsagawa ng eleksyon basta't may isang kondisyon. At ito ang hakbang na hindi inaasahan ni Putin. Dahil agad-agad at taranta ang reaksyon ng Rusya. Ilang oras matapos mag-demand ng eleksyon, binatikos ng mga opisyal ng Rusya ang panukala ni Zelensky bilang manipulasyon at aroganteng panlilinlang. At tinawag itong dahilan para patayin ang proseso ng kapayapaan. Ibig sabihin, nabuking na si Putin. Hindi talaga siya gusto ng eleksyon, ang gusto lang niya ay sapilitang pagsuko. Kaya simulan natin sa umpisa. Ngayon, sigurado akong alam nyo, matagal nang hinihingi ng Rusya ang eleksyon. Mahigit 1 taon na nila itong ginagawa. Pag-upo ni Pangulong Trump ngayong taon, lalong hinigpitan ni Putin ang mga pahayag niya. Tingnan nyo ang sinabi niya noong Pebrero. Pwede mong gawin ang gusto mo pero dahil lang sa sarili mong ignoransya. Pero kung gusto niyang makilahok, pipiliin ko ang mga taong gustong makipag-usap sa kanya. Napakaseryosong issue ito na dapat tiyakin ang seguridad ng Ukraine at Russia para sa hinaharap. Walang puwang ang pagkakamali o kapalpakan dito. Lahat ay dapat na pinino ayon sa Constitution ng Ukraine, ng Pangulo ng Ukraine. Kahit sa ilalim ng mga kondisyong militar, wala siyang karapatang makipag-usap kanino man, kundi kay Zelensky mismo. Ngunit siya lamang ay walang karapatang palawigin ang kanyang kapangyarihan, tanging ang kinatawang katawan ng kapangyarihan lamang, tanging ang Rada lamang ang may karapatang palawigin ang kanilang kapangyarihan, iyon ay ang parlamento ng Ukraine. Gusto mo ba, ngunit sarili mo lang? Bilang taong nagtatrabaho buong araw sa computer para maihatid ang mga ulat na ito, kailangan kong mag-review ng maraming video at dumalo sa mahahabang tawag. Dahil dito, kailangan kong magsuot ng malalaki at mabibigat na headphone palagi. Pagkalipas ng ilang sandali, nagdudulot ito sa akin ng matinding sakit ng ulo. Kaya talagang naghahanap ako ng ibang option online na magaan pero may magandang kalidad ng tunog. Doon pumasok si Raycon at pinadalhan ako ng essential open earbuds nila na talaga namang nagbago ng laro para sa akin. Nakakakuha ako ng magandang kalidad ng tunog. Napakahabang buhay ng baterya na umaabot ng 3-6 na oras at buong araw na kaginhawaan gamit ang mga earbuds na ito. Kita mo, open ear talaga ang disenyo nila. Kaya sobrang presko. Minsan nakakalimutan kong suot ko pala sila. Mas maganda pa rito. Konektado sa lahat ng device ko at madaling maglipat. Kung gusto kong pumunta sa gym, madali kong maililipat ito sa phone at maibabalik sa computer kapag magtatrabaho na ako. Ito ang pinakaastig. Nakakakuha ka ng parehong premium na kalidad ng tunog, gaya ng mga sikat na brand. Pero literal na kalahati lang ng presyo. Malapit na ang Pasko. At ngayon, may 20% off sale sa buong website si Raycon. Ito na ang tamang oras para i-upgrade ang tunog mo o maagang mamili ng regalo. Hindi magtatagal ang mga maagang deal na ito. Kaya pumunta na ngayon bago sila mawala. I-click ang link sa description o pumunta sa buyraycon.com/businessbasics-open para makakuha ng 20% diskwento. Gamit ko ang Raycon at dapat subukan mo rin. Salamat Raycon sa pag-sponsor. Sabi ni Putin, di na po pwedeng pumirma si Zelensky ng kasunduang pangkapayapaan dahil tapos na ang termino niya bilang presidente. Sa totoo lang, ayon sa konstitusyon ng Ukraine, sinasabi doon na hindi pwedeng magkaroon ng eleksyon habang may martial law. Ang martial law sa Ukraine ay dahil sa pananakop ni Putin. Kaya kung talagang nag-aalala si Putin tungkol sa eleksyon sa Ukraine, siguro dapat tigilan na lang niya ang pananakop sa bansa. Bago tayo maging masyadong makatuwiran, ipapakita ko muna sa inyo ang nangyari 2 araw ang nakalipas. Sa hindi malamang dahilan, inulit ng Pangulo ng Estados Unidos
ang parehong kasinungalingan ng diktador ng Rusya. Pakinggan ninyo ang sinabi ni Pangulong Trump at tandaan ninyo ito. Sinabi ang komentong ito habang may negosasyon ang Estados Unidos, Ukraine at Rusya. Tandaan ninyo ito habang nakikinig. Dapat na bang mag-election ang Ukraine? Ano palagay mo? Oo, sa tingin ko nga, matagal na rin at hindi naman ito naging maayos. Oo, panahon na talagang magdaos ng eleksyon ngayon. Gamit nila ang digmaan, hindi election. Pero sa tingin ko, dapat may pagpipilian ng mga tao sa Ukraine at baka si Zelensky ang manalo. Hindi ko alam kung sino ang mananalo pero matagal na walang eleksyon. Pinag-uusapan nila ang demokrasya pero minsan hindi na ito tunay na demokrasya. Ngayon, laging ginagamit ng lahat ang halimbawa ng digmaang sibil sa United States tungkol sa pagpapatuloy ng eleksyon kahit may digmaan. Pero tandaan natin na noong 1964 pa yon. At ibang-iba ang paraan ng pakikidigma noon kumpara sa kung paano ito ginagawa ngayon. Isa sa mga pinakabagong halimbawa ay ang United Kingdom na ipinagpaliban ang eleksyon dahil sa ikalawang digmaang pandaigdig dahil binobomba ng Germany ang United Kingdom. Mayroon din tayong ibang halimbawa mula ikalawang digmaang pandaigdig gaya ng pananakop ng Nazi. Ganoon din ang ginawa ng Netherlands para sa parehong dahilan. Kaya kung titingnan natin ang mga kamakailang kasaysayan na available sa atin, makikita natin na ang mga bansa, lalo na ang mga demokratikong bansa, ay talagang ipinagpapaliban ang halalan ayon sa konstitusyon tuwing may digmaan. Iyan mismo ang nangyayari sa loob ng Ukraine ngayon. Ayon sa konstitusyon ng Ukraine, bawal ang halalan kapag batas militar sa panahon ng digmaan. Kung seryoso tayong pag-usapan ang proteksyon ng demokrasya, tingnan din natin ang Russia. Ang Ukraine ay nagkaroon ng 5 magkaibang presidente sa nakalipas na 25 taon, samantalang ang Russia ay nagkaroon lamang ng 2 magkaibang presidente. Sa totoo, si Putin pa rin ang makapangyarihan dahil naging punong ministro siya habang si Medvedev ang presidente. Tandaan, kabarkada ni Putin si Medvedev noong kolehiyo at sinusunod niya lahat ng utos ni Putin. Sa katunayan, noong inanunsyo ni Medvedev ang pagtatapos ng kanyang termino, sinabi niya, "Hindi ako ang tamang tao para mamuno sa Russia," at literal niyang ibinigay ang kapangyarihan kay Putin. Ipinapakita niyan sa atin ang lahat ng kailangan nating malaman tungkol sa laki ng kapangyarihan ni Putin noong panahong iyon na hindi siya presidente. At tandaan, siya pa rin ang punong ministro noon. Kaya huwag nating kalimutan na napansin ng mga Ruso ang hindi magandang nangyayari noong 2012. Daan-daang libong Ruso ang nagprotesta sa Moscow at St. Petersburg. Malamang, malaki ang posibilidad na ito ang isa sa pinakamalalaking protesta sa loob ng Rusya na nakita natin sa mga nagdaang taon. Dahil ayaw ng mga Ruso na maging susunod na diktador si Putin. Sa katunayan, ayon pa nga sa konstitusyon ng Rusya, hindi maaaring lumampas sa 2 termino ang isang presidente. At hulaan mo kung ano ang nangyari? Ito ay isang aklat na inilabas ni Putin noong tumatakbo siya sa kanyang unang halalan bilang presidente at nangangampanya siya noon. At sa aklat na ito, tinanong siya kung babaguhin niya ba ang konstitusyon ng Rusya para pahabain ang termino ng presidente at ang sagot niya ay hindi. Noong 2000 sinabi niyang hinding-hindi niya ito babaguhin. Pero makalipas ang 12 taon, binago niya at naging panghabambuhay na presidente. Sa madaling salita parang diktador na rin talaga siya. Walang saysay ito dahil ayon sa kanya, sumang-ayon talaga si Pangulong Zelensky, kina Putin at Pangulong Trump. Magkakaroon ng eleksyon pero may isang kondisyon lang. Pakinggan natin kung ano ito. Ako, election ito. Tingnan mo, may batas militar tayo ngayon sa Ukraine. Sa ilalim ng batas militar, hindi isinasagawa ang eleksyon. Nasa konstitusyon natin yan, hindi ko decision yan, batas yan. Tungkol sa kapangyarihan, ilang beses ko nang sinabi, handa akong magsagawa ng eleksyon agad. Ngunit hindi sa mga kondisyon na namamatay ang kababayan natin, may bahagi ng bansa na okupado at hindi natin matiyak ang kaligtasan ng mga botante. Isipin mong may eleksyon habang may mga misil na bumabagsak sa presinto, sino pa ang sasali? Kahapon, sinabi ko na kung magbibigay ang Estados Unidos at European Union ng matibay na garantiya sa seguridad, kaya nating magsagawa ng eleksyon sa loob ng 60 hanggang 70 araw, hindi iyon kapit sa kapangyarihan kundi pananagutan. Kailangan muna natin ng kapayapaan o kahit man lang isang tunay na tigil-putukan na iginagalang ng lahat. Kung wala yon, magiging palabas lang ang eleksyon at alam ng lahat. Hindi natin ginusto ang digmaan. Ito ay ipinilit sa atin. Ipinaglalaban natin ang demokrasya, hindi ito nilalabanan. Kung may nagdududa pa, hindi pa nila nakikita ang hinaharap natin araw-araw. Sa loob ng 60-90 araw, handa na ang Ukraine para sa halalan. Sabi ni Zelensky, kung gusto ni Putin ng eleksyon,
Bakit hindi magpadala ng NATO troops sa Ukraine para masiguro ang seguridad at makaboto ng ligtas ang mga Ukrainyano? Ngayon, linawin lang, hindi si Zelensky ang nagsabi noon. NATO tropa, sinabi niya na dapat magbigay ng seguridad ang mga kanluraning kaalyado para makaboto ang mga Ukrainyano na makatarungang punto. Tandaan ninyo, gabi-gabi ay inaatake ng Russia ang Ukraine. Nagpapadala ng daan-daang drone. Minsan umaabot ng 500 sa isang gabi. Paano natin aasahan ang isang bansa at paano natin aasahan ang mga mamamayan ng bansang iyon na makaboto ng malaya kung palagi silang binobomba? Huwag din nating kalimutan ang 70,000 Ukrainians na nasa harap ng labanan at ipinagtatanggol ang kanilang bansa. Kung may eleksyon, nais ng Ukraine na makaboto lahat ng sundalo. Lahat ng gustong tumakbo sa eleksyon ay may sapat na pagkakataon. Huwag nating kalimutan ang milyon-milyong Ukrainians na napilitang lumikas dahil sa pananakop ni Lead Vladimir. Kaya may mga refugees sa iba't ibang bansa sa Europa, sa Estados Unidos, at tiyak pati sa Canada may Ukrainian refugee. Kaya malamang gusto ng Ukraine na matiyak na lahat ng mga taong ito na nananatiling mamamayan ng Ukraine ay maririnig ang kanilang boses sa anumang eleksyon na gagawin ng Ukraine habang may digmaan. At lahat ng ito ay hindi pa isinasaalang-alang ang katotohanan na palaging sinusubukan ng Russia na guluhin ang mga eleksyon sa Ukraine, sirain ang tamang pagboto. Dahil isipin mo, kung alam ng mga Ruso kung aling bahagi ng bansa ang pumapabor sa kandidatong hindi gusto ng Russia, pwede lang nilang bombahin ang bahaging iyon. Sa araw ng botohan, hindi makakalabas ang mga tao sa bomb shelter. Kaya wala silang pagkakataong bumoto. Madaling paraan ito para makialam ang Russia sa eleksyon ng walang effort. Bukod pa rito, maaari rin nilang gawin ang propaganda sa social media na kilala sila. At maaari rin silang gumawa ng propaganda sa telebisyon. Sigurado akong marami pang paraan ang Russia para matiyak na walang malaya at patas na eleksyon sa Ukraine na hindi ko alam. Dahil dito, humihingi ng seguridad si Zelensky sa kanluraning kaalyado. Ibig sabihin, pati mga bansang Europeo at Estados Unidos ay sumusuporta sa Ukraine sa lahat ng panahong ito. Kung talagang nag-aalala ang United States sa demokrasya sa Ukraine, dapat nilang tulungan si Zelensky na magsagawa ng ligtas at malayang halalan. Oh, hulaan mo! Hulaan mo kung sino ang tumututol sa planong inilatag ni Zelensky? Binatikos ng tagapagsalita ng Russia si Zelensky sa paghingi ng halalang suportado ng ibang bansa at tinawag itong bagong antas ng pagiging siniko. Ang totoo, hindi siya humihiling ng halalang suportado ng ibang bansa. Gusto niya ay halalan na walang dayuhang kasali. Gusto lang niya ng seguridad. Pero ngayon, tutol ang Russia sa planong ito kahit di malinaw ang dahilan. Nagtataka ako kung bakit meron din tayong isa pang Russian envoy diplomat na nagsasabi pa nga na ito ay paraan lang para patayin ang proseso ng kapayapaan, ang negosasyon para sa kapayapaan na nangyayari ngayon. Akala ko narinig lang natin si Putin na nagsabing walang kapayapaan hanggat walang eleksyon. Handa na ang Ukraine sa eleksyon. Pero sinasabi ng mga Ruso na palusot lang ito para pigilan ang kapayapaan. May isa pang diplomatang Ruso na nagsabing ang pahayag ni Zelensky ukol sa kahandaang magsagawa ng eleksyon ay isang aruganteng panlilinlang at pagmamanipula ng patakaran. Naglalagay siya ng hindi katanggap-tanggap na kondisyon sa kanilang gawain. Mukhang hindi katanggap-tanggap sa Rusya ang malaya at patas na eleksyon. Sa madaling salita, gusto ng Rusya mag-eleksyon ng Ukraine. Pero kapag pumayag, sasabihin ng Rusya na hindi iyon katanggap-tanggap. Sa totoo lang, wala namang bago dito. Ayon kay House Rep Joe Wilson, tinanggap ng Ukraine ang 6 na panukalang pangkapayapaan ni Pangulong Trump ngayong taon. Walang tinanggap ang Rusya dahil ayaw ni Putin ng kapayapaan. Gusto lang niyang magpalipas ng oras para patuloy niyang mapahaba ang negosasyon at para magpatuloy siya sa pagpatay ng mga pamilyang Ukrainian at mga batang Ukrainian. Kung gusto ni Pangulong Trump na itigil ang pagpatay, dapat hindi pilitin ang Ukraine sumuko, kundi pilitin ang Russia maghain ng panukalang kapayapaan. Sa totoo lang, ang sinabi ni Pangulong Trump ay hindi tungkol sa demokrasya sa Ukraine. Naranasan na natin ito noon. Kapag may hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng White House at Ukraine, paulit-ulit na lang lumalabas ang ganitong pahayag. Kapag pumapayag ang Ukraine sa anumang gusto ng White House, agad nawawala ang ganitong pahayag. Kaya malamang ginagamit lang ito ni Pangulong Trump bilang taktika para ma-pressure ang mga Ukrainian. Kaya ang tanong ngayon, ano ba ang sinusubukan niyang ipilit o pagtuunan ng pressure? Dito na natin ilalagay ang ating pansin sa mga negosasyon na nangyayari sa pagitan ng Estados Unidos at Ukraine.
Ayon sa bagong ulat ng Axios, lalong lumala para sa Ukraine ang panukalang kapayapaan ng Amerika matapos ang 5 oras na pagpupulong ng mga tagapayo ni Pangulong Trump, sina Steve Witkoff at Jared Kushner. At si Putin, Disyembre 2 sa Kremlin. Ang binagong plano ay may mas mahigpit na kondisyon gaya ng pagbibigay ng teritoryo, pagsuko ng kontrol sa Zaporizhzhia nuclear plant, at walang garantiya sa seguridad. Ayon sa Axios, inaasahan si Zelensky na pumayag sa pagkawala ng Donbas sa isang tawag lang sa telepono. Walang negosasyon o kompensasyon. Naniniwala sina Jared Kushner at Steve Witkoff na magpapatuloy ang digmaan hanggat di nasasakop ng Russia ang Donbas. Pero 14 na taon na itong hindi pa rin nasasakop. Maraming beses na nilang sinubukan. Hindi rin makatuwiran sa militar na isuko ng Ukraine ito sa negosasyon ng walang kapalit. Kahit makuha pa ito ng Russia sa loob ng 5 taon mula sa pananaw ng militar. Ang magiging kapalit para kay Putin ay milyon-milyong buhay ng mga Ruso. At maaring hindi kayanin ni Putin iyon. At ito mismo ang dahilan kung bakit sinusubukan ni Putin na makuha ang bahaging iyon, makuha ang teritoryong iyon sa pamamagitan ng negosasyon. Dahil dito, sinusubukan niyang taasan ang pananalita para ipakita ang lakas habang hirap ang Russia. Ito ang sinabi niya kahapon na may kaugnayan sa Donbas. Sa susunod na 7 araw ay magiging handa na para sa eleksyon. Mahalaga at makasaysayan ang teritoryong ito. Tiyak, nilikha ang Rusya sa paraang palaging bahagi ito ng Rusya. Walang duda tungkol doon. Ito ay likas lang, isang makasaysayang katotohanan. Noong pagbuo at pagkakatatag ng Unyong Sobyet, nagkaroon ng pagtatalo. Nabanggit ko na, naging bahagi ng Russian Soviet Federative Socialist Republic ang Donbas at nagpasya si Vladimir Ilyich ayon sa kanya. At ito ay direktang sipi mula sa dokumento. Baguhin ang desisyon. Binago niya ang desisyon iyon na iyon. Ibinigay ang Donbas sa Ukraine. Ganun ang nangyari sa lahat. Hindi ko na ikokomento ang nangyari ngayon. Pero hindi lang iyon ang usapan, kundi tungkol din ito sa mga taong hindi tinanggap ang kudeta sa Ukraine noong 2014. Sinimulan nilang labanan gamit ang artilyeriya, mabibigat na kagamitan, tangke at eroplano. Doon nagsimula ang lahat, doon nagsimula ang digmaan. Tinatapos namin ito at napipilitan kaming gumamit ng dahas ng armas. At syempre, dadalhin namin ito sa lohikal na wakas hanggang makamit ang layunin ng espesyal na operasyong militar. Pero kaya ang susunod na 7 araw ay magpapasya. Yan lang ang lahat para sa inyo mga kaibigan. Ako si Sam, at kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa ibaba, siguraduhin mag-subscribe kayo. Kailangan pa namin ng mga 3,000 na subscribers para umabot ng 2 milyon bago matapos ang taon. At talagang pinupursige namin na makamit iyon. Mag-subscribe kayo at magkita tayo sa next video.